Pagdating nga niya sa school, hinanap nga niya yung lagayan niya ng tubig. Pero bago nga yan, ito nga at papasok na nga kami sa school. At habang nga naglalakad kami, nakita nga niya yung lolo niya at kumakaway-kaway pa nga siya. Nagbabay nga muna siya sa lolo niya. Dahil ito nga tong anak ko ay masyadong malamig sa mga lolo't lola niya. Kaya kahit saan pa yan, papansinin at papansinin niya talaga. At dahil sabi ko nga't malilate na nga kami, kaya sabi ko nga't bilisan niya ng maglakad. Kaya kung mapapansin nga ninyo, ay ito na nga ang bilis na nga niya. Malapit lang naman yung bahay namin sa school pero hinahatid ko nga siya. Lalong-lalo na sa araw na to ngayon, ayoko nga sana siyang ihatid kasi nga may ginagawa ko. Pero ang ginawa ko na nga lang ay talagang hinatid ko nga siya at pinayungan. Dahil madalas kasi talaga pag mag-isa lang siya ay naaawa nga ako. Kaya ito nga ang ginawa ko nga ngayon, sabi ko nga sasama na nga lang ako kasi minsan nga nagpapasama siya sa akin. At minsan pa nga ay magdarama nga siya na ang sabi niya ay ba't daw yung mga kaklase niya, andun daw yung mga nanay at ako nga daw ay wala. Ano ba daw yung mga ginagawa ko, ba't hindi daw ako nag-stay sa school nila? Pero buti na nga lang din talaga pag nagpapaliwanag ako sa anak kong ito ay talagang nakakaintindi na nga siya. At ito nga guys, pagpasok nga niya, hinanap na nga niya kaagad yung lagayan niya ng tubig. At ang sabi nga niya sa mga oras na yan, wala nga daw dyan yung lagayan niya ng tubig. At ewan ko na lang din talaga kung saan nga niya nailagay kasi hindi nga namin mahanap-hanap sa bahay. Kaya ang sabi ko na nga lang sa kanya ay talagang dadalhan ko na nga lang siya ng bagong tubig nga din. At pinakita pa nga niya sa akin yung purple na sabi niya hindi daw yan sa kanya. At buti nga na nga lang din talaga tong anak ko na pag hindi nga sa kanya, hindi nga yan ginagalaw. Kaya hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye and God bless.